umpisahan nyo muna ang mga kalaban sa loob ng Pilipinas. Bago kayo tumawid sa China o makipagbangbangan dyan, umpisahan nyo ang tunay na taksil, tunay na traidor. Sino? Andyan sa Malacanang. Yang buwaka ng inang Lisa Tanas, yan ang punot dulo ng gerang magaganap kung may magaganap. And I hope not. Recently, ang PCSO, mabalik tayo, nag-donate ng 20-something million, nagbigay sa kay Joy Belmonte ng Quezon City. Yan, mga palangga, yung pagbibigay ng PCSO na yan, yan ay way of what? Way of bribery o pagbayad sa mga mayors para pigilan ang rally magaganap na sobrang laking rally. I'll talk about that later. Tapusin ko muna itong binanggit ko lang para hindi ko malimutan. Itong gentleman's agreement na ito. So mga palangga, sabi ko nga, instead na i-secure di Marcos Jr. ang ating bayan para hindi magkaroon nga ng kaguluhan, pero siya pa ang nagpo-provoke. Siya pa nagsasalita sa inyo na kailangan maging handa kayo sa giyera. Ulit-ulitin natin, mga kababayan, walang magwawagi sa kahit anong giyera. Kaya yung ina-highlight nila ngayon na si Spokes Roque nagsalita at sinabi niya na nagkaroon ng gentleman's agreement, hindi yun na nabuking si Roque. Yung mga ganon, di ba? Yung mga title, hala, nagtraidor si Pangulong Duterte. Duterte, binenta ang Pilipinas. Puta, ba't nandyan pa kayo kung nabenta na Pilipinas? Kung nabenta ang Pilipinas, bakit hindi kayo Chinese national? Eh di sana ang passport ninyo Chinese national na kung nabenta na Pilipinas. Di ba? So ito mga palangga, ulit-ulitin natin, i-share ninyo sa inyong mga anak, yung mga nababasa nila, lalo na sa mainstream media at sa mga troll farm, dugyots ng Marcos Jr. na ito. Habang ina-highlight nila, sinisira nila, at tinitwist nila ang kwento na si Duterte ay binenta tayo sa China, sila ang nagbibenta sa atin, sila ang taksil sa atin. Dahil itong charter chains need sa kaalaman ninyo ay pinupush nila para maisakatuparan ang pananatili ni Marcos Jr. sa pwesto. Okay? So, si Duterte, imbis na makipagyera, makipagbangbang-bang, ang kanyang tinututukan, yung pinaka-root cause ng problema ng bayan, ang drogang paborito ni Marcos Jr. Okay? Yung paborito nilang mag-asawa, paborito nilang pamilya, doon tumutok si Duterte. Nilabanan niya itong mga jutang ng kasabwat ni Kuting. At palapit na tayo doon sa special natin, sa moment natin. I'm thinking, kinakausap ko pa yung ating source, kung ipapalabas na ba natin yung first part ng ebidensya. I'll try my best. Okay? Hindi ako magdedesisyon, but pag binigyan tayo ng go signal, ilalabas natin yan. Very soon. Ngayon, mga palangga, si Duterte ayaw makipagyera sa China, pero sa sindikato, yes. Sa katulad ni Marcos Jr. Kaya kailangan ninyong, sabi ni Dan Scorpion, I love that. Magkaiba ang gentleman's agreement sa gangster agreement. Yes, tama. Pulboronic agreement, sindikato agreement, mafia agreement. Diyan nakipagkasundo si Kuting. Kaya buksan ninyo ang inyong mga mata. Buksan ninyo ang inyong mga isip. Wala pong masama sa gentleman's agreement. Sa kapapasok lang ay kasunduan para iset aside muna ang dispute o hindi pagkakasunduan, sa halip ipagpatuloy ang pangangalakal ng bawat bansa. Okay? Ang trade, an investment sa both parties o both bansa. Hindi para traidorin kayo. Dahil ang tunay na traidor, ang tunay na taksil ay ang si Marcos Jr. na sinungaling na sinasabi niya magiging neutral lang siya between China and America. Pero umayo na dito sa amin. So anong dahilan? We'll see. Ngayon, kailangan ninyong magsalita. Paulit-ulit ko, mag-speak up kasi kayo ay ibabala sa kanyon. Ibabala kayo sa bang-bang-bang na yan. Sabi ko nga, dapat kung gusto talaga nila ng makipagyera, unahin nila yung mga anak nila, pamilya nila, hindi yung mga kawawang sundalo na nagtatrabaho lamang. Kawawa kayo dyan, mga palangga. I'm telling you, kailangan nyo magsalita. Kailangan ninyong mag-voice out.
This is the ultimate solution para mapigilan ang gustong giyera ni Marcos Jr. Kita nyo? Kung gusto niya kayong maganda ang buhay ninyo, maganda ang takbo ng Pilipinas, inuna niya muna, okay? Itong, sabi ko nga, issue ng pagnanakaw nila. Pero namamayagpag, yan ang tunay na taksil. Yung smuggling na pinakita ko kanina, okay? Ano ba ang issue natin, di ba? National security, laging ginagamit yan. Protektahan ang ating mga mamamayan. Paano nila po protektahan kayo? Mga kababayan, paano kayo po protektahan? Itong Indian Filipino National na nahuli dahil may mga dalang pang bang, non-bailable din yan, pinalaya yan ni Lisa Tanas, tinawagan ni Mel Robles mismo. Okay? Yang PIDEA na yan na paano na yan, wag saktan o arborin. Inarbor na yan. Anong gusto nyo? Umpisan nyo muna ang mga kalaban sa loob ng Pilipinas. Bago kayo tumawid sa China o makipagbangbangan dyan, umpisahan nyo ang tunay na taksil, tunay na traidor. Sino? Andyan sa Malacanang. Yang buwaka ng inang Lisa Tanas, yan ang punot dulo ng gerang magaganap kung may magaganap. And I hope not. Diba? Dahil wala silang pakialam sa inyo. Ulit-ulitin ko, once na nagtsurba na itong gusto nilang kaguluhan, kayo ang kawawa. Mga kasundaluhan, mga Pilipino, mga nasa gilid ng mga area niyan, matuto na kayo sa history. Balikan natin, basahin ninyo, kung hindi nyo pa nababasa, ang The Battle of Manila, di ba, panahon mga gera, balikan nyo yung high school notes ninyo. Okay? Balikan nyo lahat. Hindi po tayo mananalo sa gera. At sabi ko nga pa ulit-ulit tayo, hindi nga kayo makabakal sang ulam, hindi nga kayo makabili ng mga bugas ninyo na sobrang taas, magigera pa kayo. At gusto kayong, well, I know it's hindi kayo palangga, magigera pa ang gobyernong ito. Yun ay kagustuhan nila.